Sa umagang punto, ang Diyos ay patuloy na sa atin ay magsasalita. Kanina, simula pa lamang sa mga prayers, sa pagbabasa ng salita ng Diyos, sa ating mga pag-aawitan, ang Diyos ay pati pang kaparaanan ay may sinasabi sa bawat isa sa atin. At gaya ng mga nakaraan at mga sinauna pa ng mga pagpapahayag ng kanyang mga salita sa pamamagitan ng kanyang mga lingkod, tayo ay patuloy na paalalahanan ng ating Diyos. Paalalahanan upang tayo ay makinig at hindi lamang makinig, umunawa ng kanyang mga salita. Alam niyo po sa mga examinations na ating kinukuha nung mga nakarang panahon sa ating mga pag-aaral, kapag tayo ay umi-exam, isang napakahalagang bagay na dapat na bago tayo sumagot o magsagot ng magsagot ay yung mabasa muna natin yung instructions. Yung malaman natin kung paano ito sasagutan at kung paano natin gagawin ang pagsasagot. Alam niyo po, sa isang ilustrasyon na isang ama ang isang may ginagawa sa kanyang tahanan, na nangailangan siya ng tool na gagamitin niya sa kanyang paggagawa sa kanyang tahanan, ang ginawa niya, inutusan niya yung kanyang anak na lalaki na bumili ng gamit sa tablerya. Sinabi niya kung ano yung kanyang nais na ipabili, and then yung bata, yung kanyang anak, ay pumunta ng tablerya. And then pagpunta niya ng tablerya, hindi niya maalala kung ano yung pinabibili sa kanya. Sa kagustuhan niya na siya ay huwag umuwi ng walang dala, pinilit niyang alalahanin kung ano yung sinabi sa kanya ng kanyang tatay. Kaya pag uwi niya, nakita ng tatay niya na mali yung kanyang binili. Dahil nga doon sa tinatawag na hindi siya tunay talaga na nakinig dun sa instructions, doon sa sinasabi ng kanyang ama na nais na sa kanya ay ipabili. Kung i-analyze natin sa ating buhay, spiritual man o sa ating pang-sexual na buhay, yung failure natin na gumawa ng tama, ito ay hindi lamang doon sa tinatawag na dahil sa hindi natin ito ginawa. Kundi yung failure natin na gumawa ng tama ay doon sa hindi natin pagkaunawa kung ano yung dapat nating mga gawin o isagawa sa ating buhay. Masasabi natin na marami ang nagiging failure sa tao doon pa lamang sa simpleng binanggit ko patungkol doon sa pag-exam na hindi bumabagsak dahil dun sa hindi siya nakapagsagot, kundi hindi siya nakinig o hindi niya naunawaan yung tinatawag na instruction, kaya siya ay nagkamali, bagaman siya ay tumugon naman. So umagang ito ang ating Diyos ay nais niya na bigyan tayo ng kaunawaan din. Na siyempre yung kaunawaan na sa umagang ito ay nais niya na tanggapin natin, ay mangyayari lamang yon kung tayo ay matamang makikinig. Makikinig sa kanyang mga salita at hindi lamang makikinig kundi uunawain natin yung kanyang mga salita. Pangunang dapat nating malaman, siyempre sa ating pakikinig, paano ba nagsasalita sa atin ang ating Diyos? Alam na ba natin kung paano ang Diyos ay nagpapahayag ng kanyang kalooban sa ating buhay? Balikan lang natin yung sa kasaysayan noon at maging sa binanggit sa Hebreo 1:1-2. Sabi rito, nung una nagsalita ang Diyos sa ating mga ninuno sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Ngunit sa huling araw na ito, siya'y nagsalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. Sa pamamagitan ng anak ay nilikha ng Diyos ang sanlibutan at siya ang piniling tagapagmana ng lahat ng bagay. Ang Diyos ay nagsasalita sa atin ngayon, hindi katulad ng pamamaraan kung paano siya nagsalita noong unang panahon. Noong unang panahon, alam naman natin na ang Diyos ay nakipag-usap ng direkta sa mga tao. Alam naman natin ang kasaysayan ni Adan. Diba? Direktang nakakausap nila si Yahweh. Nangyari din yan kay Abraham. Nangyari din yan kay Moises. Kay Abraham, kinausap siya na nung panahon na sinabi ng Diyos sa kanya na lisanin mo ang yung lugar na tinitigilan, tinitirahan at pumunta kayo sa lugar na ituturo ko sa inyo. Nakipag-usap din sa pamamagitan naman ng panaginip ang ating Diyos na sa Yahweh kay Jacob. Diba? Marami pang lingkod ng Diyos ang sa iba't ibang kaparaanan ay personal o sa pamamagitan ng panaginip ay kinausap ng ating Diyos.
Bagaman ang pakikipag-usap ng Diyos nung unang panahon, kumpara sa bagong tipan at maging sa kasalukuyan, ay magkaiba, ang isang katotohanan na hindi natin pwedeng pasubalian, ang Diyos ay patuloy na sa atin ay nakikipag-usap. Kung paano ang pamamaraan niya nung sinauna, at kung paano yung pamamaraan niya ngayon, iisa lamang ang katotohanan na dapat natin patuloy na maunawa, na ang Diyos ay patuloy na nakikipag-usap sa atin. At hindi nais ng Diyos na siya ay makipag-usap lamang. Hindi niya nais na tayo ay makapakinig lamang ng kanyang mga sinasabi. Katunayan, sa iba't ibang kaparaanan sa ating kapanahunan ngayon, napakaraming pamamaraan kung paano tayo nakakarinig ng salita. Intentionally or accidentally, nakakarinig tayo ng salita ng Diyos. Pag tayo nagpunta ng palengke, naglakad tayo sa karsada, may madadaanan tayo nagsasalita, nagme-mensahe. Di ba? Kapag nasa eskwelahan, meron din mga ganyan. Halos lahat ng lugar ay pinapahayag ang kalooban ng Diyos na kung saan hindi lamang sapat o nais ng Diyos na mapakinggan lang natin, kundi ang nais ng Diyos, unawain natin. Amen po ba? Sabi nga ni Apostol Pablo sa Efesos 5:17, huwag kayong mga hangal, unawain ninyo ang kalooban ng Diyos. Hindi lamang pakinggan nyo ang salita ng Diyos, kundi unawain ninyo ang salita ng Diyos. Bagaman ang kumpletong kalooban ng Diyos ay yung tayo'y makinig at magsagawa, gaya ng sinasabi sa Santiago 1:22 na mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinakikinggan lamang ninyo, ngunit hindi nyo sinasagawa, ay dinadaya ninyo ang sarili. Dito, ang kumpletong kalooban ng Diyos, yung pakikinig at yung tinatawag na pagsasagawa. Pag sinabing pagsasagawa, ang tinutukoy natin dito, tamang pagsasagawa. Naunawaan yung sinasabi ng Diyos, naunawaan yung sinasabi sa salita ng Diyos, at ito'y bunga ng kanyang tamang pagkaunawa, ito ay kanyang tama na isasagawa. Alam niyo po, ang isa sa kondisyon, o masasabi ng nating kondisyon, para yung kalooban ng Diyos ay mag-umpisa na magawa natin, hindi naman agad sa pagsasagawa. Napakahalaga yung pinaka-umpisa, yung tinatawag na listening. At yan yung tinatawag na understanding. Kaya nasabi ito sa binasa natin kanina sa unawain ang kalooban ng Diyos kung ano ang dapat nating gawin. Saan tayo magsisimula? Sa pakikinig. Sabihin nga po natin, pakikinig. Alam niyo po, sabi nga, isang napakahalagang bagay na patuloy na binibigay sa atin ng Diyos, yung pagkakataon na tayo makapakinig. Halos araw-araw tayo ay nabibigyan ng pagkakataon ng Diyos ay pati pang means ng komunikasyon. Tayo ay binibigyan ng pagkakataon na makapakinig. Ang tanong, ang isang malaking katanungan, are we listening? Ito ba ay parang tunog lamang ng sasakyan? Na dumaan yung sasakyan, narinig natin ang kanyang tunog. Kung ito man ay motor, kung ito man ay jeep, alam natin kung ano yung dumaan. Pero ang tanong, tayo ba ay tunay na nakaunawa? Tayo ba ay nakikinig kung ang patutungkulan natin ay salita ng Diyos? Ito ba ay dumadaan lamang sa ating pandinig? Ito ba ay dumadaan lamang sa ating tainga? And then after nun, lumalampas na siya nang hindi na natin nalaman kung ano yung ating napakinggan. Ang isang tanong na nais ko na habang tayo nagme-mensa, ilagay ninyo, paglaruin ninyo sa inyong isipan. Yung bang aking narinig ay ito rin ang inyong narinig. Yung bang aking naunawa patungkol sa salita ng Diyos, ito rin yung inyong pagkaunawa. Sa Marcos 16:15, sabi po rito, humayo kayo sa mundo, sa buong sanlibutan at ipangaral ang mabuting balita. Yan yung maliwanag na sinabi ng ating Panginoong Jesus at patuloy na sa iba't ibang kaparaanan ay sinasabi sa atin ng ating Diyos. Kapag nababasa natin ang Biblia, ito'y sinasabi sa atin. Sa pagkakataon to, ito'y aming ipinahayag. Sinasabi rin dito sa atin ng ating Diyos sa pamamagitan ng mensahe. Ang sabi rito, humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ang mabuting balita. Yan ay isang napakaliwanag na salita na ating naririnig. Ang tanong, ito ba'y ating nauunawa? Pag sinabi natin, ano ba yung Mark 16:15, pwede natin i-recite. Dahil narinig natin yan, natatandaan natin yan. Ang tanong, ito ba ay ating nauunawa? Ang tanong,
Maliwanag na ba sa atin ang mga matagal nang sinasabi ng ating Panginoong Hesus na dapat natin gawin? Alam niyo po isang ilustrasyon. Merong isang mag-asawa na kung saan ay yung lalaki ay tila baga nagkakaroon ng problema. Problema dahil doon sa kanyang nakikita tungkol sa kanyang asawa, ay tila baga yung kanyang asawa ay nawawala ang pandinig. Ito yung problema ng lalaki patungkol sa kanyang asawa. Ang tila baga, sabi ko nga, ay nawawala ang pandinig ng babae. Ngayon, ang ginawa niya, para sa kanyang sarili, hindi niya sinasabi sa kanyang asawa na, asawa ko, ba't parang humihina ang pandinig mo? Hindi niya sinabi yun. Ang ginawa niya, sa sarili niya, gumawa siya ng parang bagang pagsubok o test kung talaga bagang ang kanyang asawa ay nawawala o nawala na ang pandinig o humihina ang pandinig. One time, nasa loob ng kwarto ang kanyang asawa, may ginagawa doon sa kanilang table. Nasa may pintuan siya sa labas, nakita niya, hindi siya nakikita. Ang ginawa niya, para subukin kung siya naririnig, ang sabi niya sa kanyang asawa, asawa ko, naririnig mo ba ako? Wala siyang narinig na sagot. Ang ginawa niya, lumapit siya ng kaunti sa likuran ng kanyang asawa, hindi pa rin siya nakikita. Ang ginawa niya, tinanong niya ulit, asawa ko, naririnig mo ba ako? Wala pa rin siyang narinig na sagot. Ang ginawa niya, lumapit siya ng kaunti pa, and then nilakasan niya ng kaunti ang volume. Sabi niya, asawa ko, naririnig mo ba ako? Wala pa rin siyang narinig na sagot. Ang ginawa niya, lumapit na siya sa kanyang asawa, tinabihan na niya, at tinanong na ulit, asawa ko, naririnig mo ba ako? Sumigaw sa kanya yung kanyang asawa. Sabi ng asawa, 4 na beses na akong sumasagot sa iyo, hindi mo ako naririnig. Alam niyo, isang kakatuwa sa buhay natin bilang mga Kristiyano. Sa ating pag-usap sa Diyos. Malimit sa ating mga kahilingan, lalo tingit sa mga matatagal na nating hinihiling. Tinatanong na natin Diyos, ako kayo naririnig ng Diyos? Panginoon, ako ba yung naririnig o pinakikinggan mo ba ang aking dalangin? When in fact, sumasagot ang ating Diyos. Ang problema, tayo ang hindi nakakarinig. Hindi natin nauunawa. Tatanungin natin Diyos, Lord, can you hear me? Sasagutan Diyos sa atin, yes. But can you hear me? Ibabalik sa atin ang tanong. Di ba? Isang bagay na sa umagang ito simple. Napakasimple. Pakikinig. Napakasimple. Katunayan, lahat dito ng naririto'y naririnig ako. Lahat ng naririto'y naririnig ang sinasabi ko at binabasa ang salita ng Diyos. Pero ang isang malaking tanong, lahat kaya tayo ay nakakaunawa ng ating naririnig na salita ng Diyos. Ang ating saligan, ang ating pag-aaral ngayong umaga ay yung nakatala sa sulat ni Lucas sa Gawa 9:1 hanggang 9. Ito yung kasaysayan patungkol sa buhay ni Apostol Pablo. Ang sabi rito, babasahin ko, bagaman mahaba, pero ito'y malaking tulong sa ating sa umagang to. Samantala, masidhi ang pagnanais ni Saulo na usigin at patayin ang mga alagad ng Panginoon. Kaya lumapit siya sa pinakapunong saserdote at humingi ng mga sulat para sa mga sinagoga sa Damasco upang madakip niya ang sinumang matagpuan niya roong kaanib sa bagong pananampalataya, maging lalaki, maging babae, at madala sa Jerusalem. Naglakbay si Saulo patungong Damasco. Nang siya'y malapit na sa lungsod, biglang kumislap sa paligid niya ang isang nakasisilaw na liwanag mula sa langit. Ano pat nasubasog siya at narinig niya ang isang dinig ng salita sa kanya, Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Sino po kayo, Panginoon? Tanong niya. Ako'y si Jesus, ang iyong inuusig. Tugon sa kanya, tumindig ka't pumasok sa lungsod. Sasabihin ko sa iyo kung ano ang dapat mong gawin. Natilihan ang mga kasama ni Saulo, narinig nila ang dinig, ngunit wala silang makitang sinuman. Tumindig si Saulo at dumilat ang kanyang mga mata, ngunit hindi siya makakita. Kaya siya inakay nila hanggang sa Damasco, 3 araw na di siya nakakita at hindi kumain ng anuman.
Dito sa mga talata na ating binasa dito sa Gawa, meron tayong mga makikita rito na sa kasaysayan sa buhay ni Pablo, dito makikita natin kung paanong ang Diyos ay nagsalita sa kanya at kung paanong naunawa niya ng tunay yung mga sinabi sa kanya ng ating Diyos. Ngayon, sa ating buhay, sa aplikasyon, kay Pablo walang problema, tapos na si Pablo, graduate na si Pablo. Siyempre, ang problema ay tayo na. Kaya yung buhay ni Pablo ay isang ehemplo na sa umagang ipinahahayag ng Diyos upang tayo magkaroon naman ng pakinabang doon sa naging pagtugon ni Pablo ng mga nakarang panahon ng kanyang buhay. Paano nagsasalita ang Diyos sa atin ngayon? Nagsalita ang Diyos sa panahon ni Pablo. Paano nagsasalita ang Diyos ngayon? Ano ba ang tunog ng tinig ng ating Diyos? Paano magsasalita ang Diyos o paano nagsasalita ang Diyos sa atin sa umaga? Meron tayong ilang insights na sa umagang ito ay dadamputin natin sang-ayon sa karanasan ni Pablo. Yung una, ang tinig ng Diyos ay dumating kay Pablo sa panahong iniisip niya na ang kanyang ginagawa ay para sa Diyos. Ito yung very practical at yung talagang napapanahon na talagang nakikita natin sa iglesia. Ang sabi rito, ang Diyos ay nagsalita kay Pablo sa panahong si Pablo ay gumagawa ng akala niya ang ginagawa niya ay para sa Diyos. Diba? Maraming tao, lalo tigit yung mga nasa loob ng iglesia o nakikipaghahagi sa gawain ng iglesia, ang akala nila ay ginagawa nila kung ano yung kalooban ng Diyos. Pero dito, dumating ang ating Panginoong Jesus kay Pablo sa pamagitan ng liwanag at dito ay kinausap niya si Pablo. Bakit ko sinabi na si Pablo ay na-encounter niya ang ating Panginoong Jesus sa panahong akala niya ay gumagawa siya ng tama pero mali pala ang kanyang ginagawa. Ano ba yung kanyang mga mali na ginagawa? Na akala niya Diyos ang kanyang pinaglilingkuran, kaya niya ginagawa. Pag binasa niya natin yung nakatala sa Gawa 8:3, yung mga naunang talata, ang sabi rito, si Pablo, sinisikap niyang wasakin ng church, ang iglesia. Katunayan, humingi pa siya sa saserdote, sa pare, sa punong saserdote. Humingi pa siya sa leader ng iglesia ng kasulatan para kung ano man yung mga gagawin niya, ay meron siyang authority na gawin yun. Diba? Humingi siya ng papel, ng authority, na galing sa puno ng iglesia. Na ang kanyang layunin, ang sabi rito, sinisikap niyang wasakin ang iglesia. Yung mga tahanan ng mga Kristiyano na alam niyang mga lingkod ng Diyos, mga mananampalataya, pinapasok niya. Tapos kinakaladkad niya yung mga mananampalataya para dalhin sa Jerusalem. Babae at lalaki, wala siyang pakialam. Pagkatapos, ibinibilanggo niya. Kaya dahil doon sa karanasan na yun ng mga Kristiyano kay Pablo, nangalap ang mga Kristiyano, sabi dun sa verse 4, nangalap, natakot. Pero ang pagkaunawa ni Pablo noong time na yon, ang kanyang ginagawa ay kung ano yung kalooban ng Diyos. Meron pala tayo sa loob ng gawain ng Diyos sa ating buhay. Naakala natin, yung ginagawa natin ay ito yung kalooban ng Diyos. Pero tayo ay nagkakamali. Pero salamat sa Diyos. Kasi gaya ng ginawa niya kay Apostol Pablo, hindi niya hinayaan na magkamali, magpatuloy si Apostol Pablo. Ikinorek niya. Di ba? Ikinorek niya si Apostol Pablo. Yun ang isang magandang bagay na napakahalaga na dapat na maunawa natin. Bagaman nung time na yon, iniisip ni Pablo na siya talaga'y tama at gumagawa siya ng tama sa harap ng ating Diyos, na siya'y naglilingkod sa ating Diyos, pero siya ay mali. Kaya anong sabi ng ating Panginoong Jesus? Nung siya in-encounter sa pamagitan ng liwanag, Saulo, Saulo, bakit mo ko pinag-uusig? Di ba? Kung ito bang gawain na ito ni Saulo, ni Pablo, ay para sa Diyos, bakit sabihin ng ating Panginoong Jesus sa pangitay na bakit mo ko pinag-uusig? Di ba? Alam nyo, sa ating buhay, napakahalaga na sa pahayag ng Diyos. Kasi nung time na yun, direktang nagsalita ang ating Panginoong Jesus.
Bakit mo ako pinabuhusik? Sa pagkakataon to, sa ibang kaparaan, sa ibang lingwahe, sa ibang mga talata, pinakausap tayo ng Diyos. Bakit tayo nagkakaganito? Bakit ganito pa rin ang ating ginagawa? Iniisip natin lagi tayo ay tama. Pwede nangyari yun. Pero ang katotohanan, mali tayo sa harap ng Diyos. At sa oras na ito, tayo kinukorek ng ating Diyos. Ang isang napakagandang bagay kay Apostol Pablo, ito makikita natin sa pangalawang bahagi. Hindi niya ipinilit yung kanyang sarili na inakala niya tama siya. Maliwanag yung narinig niya na salita ng ating Panginoong Sus na pinigagad siya. Kaya yung pangalawa, sabi rito, God's voice caused Paul o Saulo to change direction. Pag binasa niyo, very napakabilis. Walang pangangatwiran si Pablo. Si Saulo that time, kasi nung time na siya makasalanan, pa Saulo pangalan niya eh. Yung time na yun, pagkarinig niya ng tinig ng ating Panginoong Sus, naunawa niya agad ang tinig ng ating Diyos, nakilala niya at antimano siya'y nagpabago. Ito yung nakalulukot sa ating lahat sa mga Kristiyanahan sa buong mundo. Napakaraming tinig, pagtutuwid ang naririnig natin na salita ng Diyos. Pero hindi tayo nag-change direction. Lahat tayo, walang hindi. Ang masama nito, yung tayo nagpupumilit. Iba kasi yung tayo ay bilang tao, talagang tayo nakakagawa pa ng mga kasalanan. Pero kasalanan na hindi natin ipinangangatwiran. Alam na nating mali, ay pinagsisiksikan pa natin. Diba? Iba yun. Iba yun doon sa tayo nagkakamali, bunga ng ating bilang tao na tayo nagkakamali pa talaga at hindi na natin hinaya na magpaulit-ulit ito sa ating buhay. Yung tinig ng ating Panginoong Jesus na kanyang narinig, totally changed his life. Salita ng Diyos na bumago sa kanya, hindi lamang noong time na yon, kundi hanggang sa kanyang huling hininga, yung pagbabago ay nakita sa kanya, sa kanyang buhay. Although ang tinig ng ating Diyos, ang salita ng Diyos ay nagbibigay sa atin ng encouragement. Na-encourage po ba tayo sa salita ng Diyos? Bagaman ito nagbibigay sa atin ng encouragement, nagbibigay sa atin ng pag-asa kapag nababasa natin dahil doon sa mga pangako ng Diyos sa atin. Pero ang isang napakahalagang dapat mangyari sa buhay natin, pag tayo nakakarinig ng salita ng Diyos, yung hindi lamang tayo ma-encourage, hindi lamang tayo magkaroon ng pag-asa, kundi tayo ma-transform. Sabi nga sa Ikalimang 5:17, sino mang nagpagkaisa tayo sa ating Panginoong Diyos, sa ating Panginoong Jesus, ay isang bagong nilalang, wala na yung dating pagkatao. Totally na. 180 degrees pagtalikod, hindi 360. Pag sinabing 360, umikot ka, bumalikan mo sa dati mo. 180, tumalikod totally. Alam niyo, gusto ng ating Panginoong Diyos, kaya tayo patuloy na kanyang pinaalalahanan. Gusto niya na tayo magkaroon ng buhay na kung saan ay nakakahalin tulad ng ating Panginoong Jesus. Dapat alam natin yun, hindi lamang narinig natin, dapat nauunawa natin. Pag sinabi natin gusto ng ating Diyos Ama na ang buhay natin na maging tulad ng kawangis ng ating Panginoong Jesus, ito'y hindi lamang sa ating isipan, hindi lamang narinig, kundi bunga ng ating pagkaunawa, tayo gagawa sa ating buhay ng mga gawain na katulad ng kung paano ginawa ng ating Panginoon Jesus. Ano ba mga ginawa? Ilan sa mga ginawa ng ating Panginoon Jesus? Umibig sa mga hindi kaibig-ibig. Nagpatawad sa mga hindi kapatapatawad. Di ba? Napakaraming ginawa ng ating Panginoon Jesus. Nagsakripisyo, hindi gumanti. Diba?
Kaya sabi sa Roma 8:29, sapagkat mula pa ay alam na ng Diyos kung sino ang Kanya, ang mga ito'y itinalaga niyang maging tulad ng Kanyang anak. Kita nyo, sabi ro, di ba? Tayo itinalaga ng Diyos upang maging katulad ng ating Panginoong Jesus. Doon tayo tinawag. Ever since, sabi ito, mula pa. Kaya sabi dito, at sa gayon, naging panganay natin siya, ang ating Panginoong Jesus. Napakahalaga na sa umagang ito tayo ay huwag natin itulad sa mga dating na mga panahon. Tayo nakakapakinig, maliwanag ang ating pandinig, pero hindi naman tayo nakakaunawa, kung man hindi pagkaunawa, hindi nababago ang ating buhay. Hindi nababago ang ating buhay. Pangatlo, God's voice shows us our sins despite our sincerity. Gaya na sinabi ko kanina, very sincere si Apostol Pablo. Kung tutuusin nga, alam nyo mga kapatid, bagaman si Pablo ay liko doon sa una niyang paniniwala, pero siya very sincere. Nagkataon lamang na mali ang kanyang pagkaunawa, pero siya ay very sincere sa kanyang ginagawa. Pag sinabing very sincere, hindi lamang niya alam ang katuruan, kundi siya ay isa sa gumagawa. Diba? Kaya hindi basta siya nanalig na yung pagkakilala sa mga Kristiyano noon ay kulto. Ang pagkakilala niya, kaya ang ginawa niya, hindi siya basta naniwala lang na ganun pagkaunawa, kundi ang ginawa niya, inusin niya. Diba? Gumawa siya. Bagaman mali si Saulo noong time na yun, siya sincere. Dedicated na gawin yung kanyang inunawa. Bagaman siyempre ang ating Diyos, hindi po pwedeng lumusod. Nakumo tayo nagpapagamit sa church, nakumo tayo ay very sincere sa ating ginagawa, ay okay na kahit tayo meron pang ibang maling ginagawa. Totoo, marami tayong maraming magagandang ginagawa para sa gawain ng Diyos. Pero doon sa mga mali natin, hindi tayo exempted. Iko-correct pa rin tayo ng ating Diyos. Kasi ang kasalanan ay kasalanan. Hindi natin pwedeng takipan ng kasipagan yung ating paglilingkod sa Diyos, yung mga mali natin ginagawa sa ating buhay. Gusto rin ng Diyos, malinis tayo doon. Kaya makikita nyo, sabi rito, God's voice shows us our sins despite our sincerity. Nasabi rito, magkaroon tayo ng buhay na katulad ng sa ating Panginoon Jesus. Ang buhay ng ating Panginoon Jesus ay banal. Kung paano ang ating Diyos ay banal, sabi niya, tayo din ay magpakabanal. Di ba? Pag tinignan natin ang kahulugan ng holiness, yan ay paglayo sa kasamaan. Paglayo sa mga mamaling kaisipan. Pag-iwas sa mga maling gawain. Mga panghuhusga. Lahat na, alam natin lahat yung mga bagay na mali. Ang problema, hindi tayo nakikinig o hindi natin inuunawa at sinasagawa ang sinasabi ng Diyos. Patuloy tayong bumabalik sa dating mali. Diba? Yun ang nangyayari sa atin. Ang nakatatakot, bagaman ang isang pag-asa na meron tayo, na tayo humingi ng tawad, ay lilinisin ng Diyos. Humingi tayo ng tapat sa Kanya. Magsisi tayo sa mga nagagawa natin. Tayo patatawarin ng Diyos, yun ang Kanyang pangako. Kung tayo sincero na hihingi ng tawad sa Kanya. Pero kung tayo nagpapaulit-ulit, ang nakalulungkot, baka dumating yung time na hindi tayo nakapagsisi, ay nawala tayo sa mundong ibabaw. Wala naman nakapitya. Lalo na sa panahon to na meron tayong virus. Diba? Napakabilis ang pagkamatay ng tao kapag talagang maapektuhan ng grabe ng COVID. Diba? Yung holiness na tinatawag niyan, yung pagiging makapangyarihan mo, o angat ka sa kasalanan, yung hindi ka pwedeng ibabawa ng kasalanan. Yung pagiging banal na sinasabi na tayo lumakad tulad ng sa ating Panginoon Jesus, ito'y hindi lamang narinig,
naunawa, kundi ito ay ating ginagawa sa ating buhay. Makikita yung kabanalan sa ating buhay. Sa ating sarili, hindi natin kaya. Wala namang makakaya. Pero ang napakahalagang ingredient para magkaroon yun ng kaganapan at makakilos ng malaya ang Diyos sa ating buhay, isurrender natin sa Diyos. Huwag natin igihit yung ating sarili. Ipaubaya natin sa Diyos. Sumunod tayo sa Kanya. Ang Diyos ay matagal na naririnig natin sinasabi, mamuhay kayo na may kabanalan. Ang tanong ko sa ating lahat, narinig na ba natin ito? Ito ba'y ating nauunawa? Pang-apat, na dito sa kasaysayan, sa karanasan ni Apostol Pablo. Sabi dito, God's voice comes in a recognizable form. Nang ang tinig ng Diyos ay dumating kay Apostol Pablo, naunawa niya ito eh. Sangayon sa pag-aaral, yung salita na ginamit sa kanya ay Aramaic. Ito yung mother tongue, o ito yung lengguwaheng lokal ni Apostol Pablo, kaya naunawa niya. Siyempre, iba yung time ni Apostol Pablo. Sa ating kapanahonan, paano ba nagsasalita ang Diyos? Miski nung unang panahon, sa panahon ng ating nilunong sina Adan, hanggang sa ngayon, sa paano parang ba nagsasalita ang Diyos? Sa pamagitan ba lamang ng mensahe na tulad nito? Sa pamagitan ba ng pakikinig, ng pagbabasa ng Biblia? Ito ba yung sinasabi nating pamamaraan ng Diyos na pagsasalita niya o pagpapaalala niya sa atin? Maraming paraan. Ang Biblia, ang mga lingkod ng Diyos, mga pangyayari, karamdaman, kaguluhan, kalamidad. Naniniwala ba kayo na yung pandemic ngayon may sinasabi ang Diyos? Kung naunawa nyo, pwede nyo ba ilakas ang sinasagot? Naniniwala ba kayo na yung pandemic may sinasabi ang Diyos? Amen. Diba? Ang nakalulungkot, yun ang sinabi ko. Ang nakalulungkot, yung bang natapos ang pandemic, hindi naunawa ng tao. Yun ang nakalulungkot. Nagsalita ng matindi ang Diyos, o nagsasalita dahil hindi pa naman tapos. Pero hanggang sa ngayon, marami hindi naririnig. Kung nakarinig man, hindi nauunawa. Kaya hindi nagkakaroon ng pagbabago sa buhay. Yung mga karanasan natin sa buhay, nagsasalita ang Diyos. Minsan tayo nagkakasakit, nagkakaroon tayo ng matinding problema, nagsasalita ang Diyos sa atin. Dapat nauunawa natin yun. Sabi nga rito, God's voice comes in a recognizable form. Kasi walang kabuluhan. Di ba tayo mga magulang? Salita tayo ng salita sa mga anak. Pero hindi naman nare-recognize sa mga anak natin yung ating sinasabi. Walang kabuluhan. Di ba? Dapat makita natin yun. Maraming pamamaraan. Yung sinungunang panahon. Nagsalita ang Diyos sa pamagitan ng mga himala. Di ba? Nang palayain niya ang kanyang bayan mula sa Ehipto, gumawa siya ng himala, hinati niya ang dagat. Nagsalita siya sa pamamagitan ng miracle na kaya niyang hatiin maging ang dagat. Na kaya kitang iligtas anuman ang sitwasyon mo sa iyong buhay. Di ba? Kasi noong time na yun, nasa sitwasyong papatayin ng mga Egyptyo. Mas nakita na sila ipaguli. Diba? Nagsalita ang Diyos, pamagitan ng salot, di ba? Ang panahon ni Saul, marami pa. Nagsalita ang Diyos, ipinahayag niya yung kanyang galit nung panahon ng Sodoma at Gomora. Nagpahayag ang Diyos ng paglilinis sa tao na kanyang gunawin ang mundo sa panahon ni Noe. Pamagitan ng tubig. Maraming paraan na re-recognize ba natin yung sinasabi ng Diyos. Diba? Tayo, mga tao, iba tayo nagdarandam.
kapag tayo nagsalita, may sinabi, hindi na makita. Tama ba yun, mga kapatid? Diba? Ganun din ang Diyos. Pero salamat sa Diyos, bagaman ang tao ay nagsasawa sa pagsasalita, ang Diyos hindi nagsasawa sa pagsasalita. Ang kailangan lamang unawaan natin. Panlima, what was God's clear voice to one wasn't clear to others. Sabi rito, yung sinabi ng Diyos o yung pagpapahayag ng Diyos, maaring maliwanag sa iba pero sa iba hindi. Totoo yun. Di ba? Sa kasaysayan ito ni Saulo, sabi rito, sa chapter 9, pag binasa nyo doon, makikita, mababasa nyo doon, na narinig ng iba. Narinig din naman ng ibang tinig, kaya lang problema, hindi nila maunawaan. Sabi sa chapter 22, hindi nila naunawa. Nakita rin nila ang liwanag. Di ba? Pero hindi naman nila nakita ating Panginoon Jesus. Di ba? Kaya dito, pag i-apply natin sa ating buhay, nagsasalita po ba ang ating Diyos? Lalo tigit sa parang ito, nagpapahayag siya. Kaya sinasabi rito, kami mga instrumento lamang ng ipinapahayag ng ating Diyos. Naniniwala ba kayo na maraming pumupunta sa church, maraming umaten sa service, magkakaiba ang dampot na pagpapala? Naniniwala ba kayo? Ang nakalulungkot, baka may lumalabas, walang dalang pagpapala. Maaaring iba, after na service, nakaranas ng renewal, ng revival sa kanyang puso. Bagaman siya mayroong problema, na-revive siya, lumakas siya. Meron namang iba dahil sa mensahe, lang hina at hindi na umatin pa. Pero same lang. Same lang. Diba? Same lang. Sabi rito, very clear. What was God's clear voice to one wasn't clear to others. Pero siyempre, dapat makasama tayo dun sa lahat na nabibilang na very clear na tinanggap ang salita. Maliwanag na naunawa. Ano ba yung isa sa dahilan? Bakit nagsasalita ang Diyos, iba ang dampot? So sa mga ideal, yung ideal na tinatawag, ito yung marami sa church, na tunay na dumadalo, talagang ibinibigay ang puso sa paglilingkod sa Diyos, humihingi ng tawad ng paglilinis sa kanyang buhay, and then, pagdating sa pagpapahayag na salita ng Diyos, talagang very excited na nakikinig, hindi lamang basta nakikinig, hindi siya nakikipag-usap sa katabi, ang ginagawa niya ay nagte-take note pa siya. Para kung meron man siyang ilang bahagi na salita na hindi niya agad nakuha, pag binalikan niya sa kanyang notes, ay pwede niyang maalala. Yun yung ideal na dapat na tumatanggap ng salita ng Diyos, na dapat ganun din tayo. Ang malungkot, maraming mga pumupunta ng church, hindi nakakatanggap ng kompletong salita. Ano ang isa sa major na dahilan? Late darating. Ang pagpapahayag ng salita ng Diyos, hindi lang sa panahon ng message. Simula pa lamang sa prayer, sa mga praise and worship, nagsasalita na ang Diyos. Ang problema, dumarating late. At ang malungkot ito, maaga pang umalis. Sa tingin nyo, anong mensahe ang madadala? Anong mensahe ang maunawa? Kaya tuloy pag-uwi, siya pa yung merong mga negatibo. Di ba? Salamat sa Diyos kasi ang Diyos nagsasalita sa atin, pinaalalahanan tayo, ganyan ang mga magulang, bagaman hindi naiintindihan ng mga anak. Na minsan kapag paulit-ulit na, minsan nagagalit ang anak, eh tanong, sinusunod mo ba? Yung sinasabi. Di ba? Kaya nagpapaulit-ulit kasi hindi sinusunod. Subukan mo sundin agad. Uulitin pa ba? Hindi na. Kasi accomplish na eh. Ang maririnig mo na ay papuri. Di ba? Ano pa ang dahilan? Kaya hindi nakakapakinig. Yung una, sabi, kaya yung una ideal, yun yung talagang on time, and then nakikinig, and then nag-take note pa, and then talaga ina-absorb. Yung pangalawa, kaya hindi nakakakinig, hindi nakukuha mensahe kasi late na, maaga pang umalis sa church. Yung isa, kaya naman hindi
hindi nakakaunawa, okay naman, maaga pa sa church. Maaga naman, before mag-umpisa ang church, nandun talaga. And then, hanggang sa benediction, ay talagang naroon din siya, dampot niya. Ang problema, iba ang kanyang motibo, kaya napunta ng church. Naniniwala ba kayo na maraming motibo ang tao? Dahilan kung bakit napunta sa church. Yung una, kaya napunta, kasi gusto niyang may display yung kanyang bagong damit. Kasi sa panahon ng church, yung panahon siya nakakaporma, pwedeng gusto niyang makita yung kanyang nililigawan. O di kaya gustong makapagsikahan sa loob ng church. Kaya kahit may message na, dal-dal-dal, hindi makukuha mensahe. Di ba? Hindi makukuha mensahe. Kaya sumisimba ng Sabado o Linggo, kasi kinagawian ko na to eh. Kapag ako hindi sumimba, parang bagang kulang ang aking buhay, kulang ang aking ano. Kinagawian lang. Relihiyoso lang, sa madaling sabi. Pero siyempre nakalulungkot. Sayang yung gintong salita ng Diyos kung tayo ay aalis na hindi natin dala. Hindi natin naunawa. At tandaan natin, ang sinasabi natin perfection, yung sinabi sa Santiago, na matapos natin mapakinig, dapat naunawaan para tama natin na isagawa. Kaya kung hindi ka gano'n, nakalulungkot. Di ba? Nakalulungkot. Pang-anim, following God's voice may lead to being alone. Yan ay karanasan ng marami. Ang pagsunod sa Diyos, yan ay maaaring mga hulugan na ikaw ay nag-iisa. Hindi isang ganito, kundi may times na sa pamilya mo, hindi mo makakasama ang magulang, hindi mo makakasama ang kapatid. Hindi ko mo ikay tumaga, pag ng pangako, kay Josue, manampalataya ka, maliligtas ka, ikaw ang lahat ng iyong sandayan. Pero nangyayari din na tayo nagsosolo sa paglilingkod sa Diyos. Malungkot, di ba? Nakakalungkot. Na yung kaligtasan na itinuro sa atin at ating inunawa at ating inaasahan na ating kakampi sa darating na panahon ay meron tayong paraiso na inaasahan. Nakalulungkot na kung hindi gano'n ang naranasan ng ating mga magulang, alam natin kung saan sila pupunta. Diba? Yun lang ay isa sa iyon na nakalulungkot. Kaya lang yung nasabi ng Diyos talaga eh. Ang pagsunod sa ating Diyos, maaaring magbunga na ikay mag-iisa sa paglilingkod sa Diyos. Sabi sa Gawa 5:13, tinangyari kay Apostol Pablo, dito sa ating binabasa, sabi dito, hindi nangahas na makisama sa kanila ang mga hindi sumampalataya. Gayon may puri-puri sila naman ito. Okay sa kanila, okay lang naman na ikaw ay nadalo dyan. Diba? Sabi dito, puri-puri sila, pero hindi sila sumasama. Kasi ito yung sinasabi ng Biblia na talagang nangyayari yun. Ano ba nangyari kay Pablo? Pablo na, hindi na Saul kasi nabago na. Mula sa Saulo na makasalanan, ngayon Pablo na kasi binago na ng Diyos. Ano nangyari sa kanya nang siya ay sumunod sa salita ng Diyos? Nung very clear na narinig niya at naunawa niya at sinakabuhay niya, siya ay nabilanggo. Grabe kasaysayan, karanasan ni Apostol Pablo. Nabilanggo dahil kay Kristo. Hinagupit ng maraming beses, madalas na nabingit sa kamatayan, sabi sa Biblia. Pinapalo siya, binabato. Yung barko na kanyang sinakyan ay nawasak, lulutang-lutang sa dagat. Nasuong sa panganib, hirap, pagod, puyat, gutom at buhaw. Tayo kaya sa paglilingkod natin kung tayo nakaranas ng gutom at buhaw? Yung gutom at buhaw lang, ano na kaya ang ating gagawin? Si Pablo, naunawa niyang todo, yung sinabi sa kanyang salita ng Diyos, yung dumating sa kanyang salita. Naunawa niya, kaya anuman yung kanyang pinagdaanan, naging matatag siya kasi naunawa niya. Hindi niya kinukwestiyon ng tao na kung siya man ay merong
nambato sa kanya, o may namalo sa kanya, o siya'y nahirapan, sobra pagod. Hindi siya naninisin ng tao. Hindi niya kinawawa sarili niya. Kundi nagpatuloy siya. Tatandaan natin, tinawag tayo ng Diyos sa buhay na ito. Hindi para sa kalwanan lang. Tinawag tayo ng Diyos sa buhay na ito. Hindi para maranasan ang lahat ng sarap ng buhay. Kundi meron talaga tayong daranasin. May mga consequences tayong mararanasan bunga ng ating tunay na pagsunod sa ating Diyos. Kaya sabi ko nga, pag ikay tinawag, talagang darating tayo mag-iisa ka. Kaya may times nasasabihin mo sa iyong asawa, o sa iyong anak, o sa iyong mga magulang, ay pasensya na po, hindi po ako makakasama kasi kami po ay sisipahan. Ako po'y maglilingkod sa Diyos. Di ba? At panghuli, patungkol sa karanasan ni Apostol Pablo tungkol sa tinig ng Diyos na dumating sa kanya, sabi rito, God's voice is sudden and continuous revelation. Bigla ang dating ng salita ng Diyos, ng tinig ng Diyos kay Pablo. Biglang dumating sa kanya. At yung dating ng salita ng Diyos sa kanya, nung time na unang-una, na naunawa niya, very clear, nagpatuloy yun. Yung revelation ng Diyos sa kanyang buhay, nagpatuloy yun. Kaya pag binasa niyo sa Gawa 26, 16 hanggang 18, nagsalita ang Diyos kay Apostol Pablo upang sabihin sa kanya kung ano ang kanyang dapat gawin, kung ano ang kanyang kakaharapin, at kung ano ang kanyang mararanasan bunga ng pagsunod niya sa ating Panginoon Jesus. At yun ay nagpatuloy sa kanyang buhay, gaya na sinabi nga kanina, hanggang sa kanyang kamatayan. Ito rin yung nais ng Diyos sa atin. Ang isang magandang daputin natin sa lahat ng ito, napakaganda. Unawain talaga natin sa salita ng Diyos. Huwag nating hayaan na tayo nadalo lang. Tatandaan natin yung mensaheng ating naririnig ngayon ay hindi para sa kung sino man. Hindi ito para sa speaker. Hindi ito para sa preacher. Hindi rin ito para sa Diyos. Actually, kundi ito'y para sa atin. Kaya sinasabi ng Diyos sa atin. Ito'y para sa atin, sa ating ikabubuti. Humingi tayo ng tulong sa Diyos kung paano tayo makakaalagwa sa buhay na hindi kalugod-lugod sa Kanya. Huwag nating hayaan na yung ating nagagawang kasalanan ay intentionally ay lagi natin ginagawa. Kung humingi tayo ng tulong sa Diyos kung ang pagkaunawa na talagang tayo ay nais niya na magkaroon ng buhay na may kabanalan. Si Pablo, gaya sinabi ko, tapos na si Pablo. Tapos na yung mga lingkod ng Diyos. Paano tayo? Yung pagsasalita, yung salita ng Diyos na ating naririnig ngayon, hindi naman para sa mga namatay na eh. Ito yung para pa sa atin na ating nabubuhay. Kung si Pablo kaya ay naririto sa oras nito, siya kaya ay magtanong sa atin. Ang tanong na, yung bang mensahe, yung salita ng Diyos na ating narinig na o, yung ba'y naririnig nyo ngayon? Yung ba ay nauunawaan ninyo? Yung ba ay nagdudulot ng pagbabago sa buhay ninyo? When was the last time na nakarinig ka ng mensahe kung paano ka aayusin, kung paano tayo tutuwid, kung paano tayo babaguhin ng Diyos na sinunod na? Kung tayo
nagsasalita sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Patuloy na nagsasalita ang Diyos sa atin. Hindi lang natin naririnig o hindi natin naunawa. Ulitin ko yung 7 na karanasan ni Apostol Pablo na ito rin na yung nais ng Diyos maranasan natin. God's voice came when Paul was trying to use what he had done. God's voice caused him to change direction totally. God's voice shows our sins despite our sincerity. God's voice comes in a recognizable form. What was God's clear voice to others may not be clear to us. Following God's voice may lead to being alone. And lastly, God's voice is sudden and gradual revelation. Muli, sa umagang ito, bilang pagtatapos, maliwanag ba natin narinig ang salita ng Diyos? Ulitin ko sa mga nakarinig, pwede ba ilakas ninyo yung dinig? Narinig ko ba yung mensahe ng Diyos? Amen. Nauunawa ba natin ang salita ng Diyos? Amen. Kung narinig natin ito, kung hindi naunawa natin, ang isang unang-unang paunawaan na dapat itintal sa isip ng bawat isa sa atin, ang mensaheng ating narinig, yan ay mensahe sa sarili natin. Sabihin natin sabay-sabay, sa akin, ang mensahe nito. Huwag natin sisilipin ng iba, huwag natin titingnan ng buhay ng iba, bakit si ganito, bakit si ganyan. Ang pinakausap ng Diyos, personal tayo. Kung yung iba sa pamamagitan ng mga salita ay hindi nagkakaroon pa rin ng pagbabago sa kanilang buhay, sila yon sa harap ng Diyos. Pero siyempre mahalaga yung tayo. Huwag natin titingnan ng iba. Bagaman siyempre napakagandang encouragement sa buhay natin, yung buhay ng mga tao na kung saan ay namumuhay ayon sa kabanalan ng ating Panginoon Jesus. Pero siyempre, huwag magkaka-discourage sa atin kapag meron tayong mga nakikita na hanggang sa ngayon ay hindi pa rin nagkakaroon ng tinatawag ng tunay na pagkaunawa sa salita ng Diyos. Kapag sa oras na ito ay iba ang sinasabi sa iyo, pag sa oras na ito ay iba ang pagkaunawa mo sa mga kapatid natin na nakikinig at nanonood sa live na ito, kung sa oras na ito yung iyong narinig ay kaiba sa mensahe na narinig ni Apostol Pablo, isipin mo na nasa harap mo si Apostol Pablo na sinasabi sa iyo, sinasabi sa atin naman. Do you hear what I hear? Parehas ba tayo natin? Parehas ba tayo ng naunawa? Kung parehas tayo ng narinig, kung parehas tayo ng naunawa, dapat parehas yung magiging tungo sa atin. Lumakad tayo na may kapanalan. Ipagkatiwala natin sa Diyos ang mahirap na bagay niya. Ang mahalaga lamang yung ating buong pusong pagsunod sa kanyang kalooban. At siya naman ang tutulong sa atin para tayo ay magkakupay. Palakpakan natin Diyos o malam ito. Na sana ay huwag natin malimutan, na sana ay patuloy nating unawain at magkaroon ng tunay